Pinagpapaliwanag ng Senate Committee on Games and Amusement ang kumpanyang may-ari ng Facebook. Hindi po kasi sumipot ang mga kinatawan nito sa pagdinig ng komite ukol sa online gambling. Saksi, si Mav Gonzalez. No, Committee Secretary. Why are they dictating this committee kung kailan sila mag-attend? No. Ikinapikon ni Senador Erwin Tulfo ang sulat ng Meta na makikipagpulong na lang sa kanya sa ibang araw ang mga empleyado nitong makakasagot sa pagdinig ng Senado ukol sa online gambling. Hindi nila kasi available ngayon ang mga empleyado. Inisyuhan ng show cause order para magpaliwanag ang Meta, kumpanyang may-ari ng Facebook. So we're trying to weigh here. Ipasara ba natin kung ako lang tatanay? Sara na natin itong kalokohan na ito. Tapos ngayon sasabihin mo na in your own time, hindi ka mag-attend at mag-meet kita na mag-isa? What the? Ipinatawag ng komite ang mga social media platform kung saan may patalastas ang mga online gambling site. As of August 22, 2025, sinuspend po namin temporarily yung pong mga gambling ads. So, 24/7 po yan since August 22, bawal na po for now. Kung ganyan sa TikTok, sa Google naman at sa YouTube na pag-aari rin ito, required ang lisensya bago makapaglagay ng ads. Pero sabi ni Tulfo, may lumusot na online gambling company na illegal umano. My staff just opened YouTube and 1xBet on this account. This is illegal. It hasn't registered with the Philippine Amusement Gaming Corporation, madam. We use a combination of automated and human evaluation and to detect and remove ads which violate our policies. We will act upon it, sir, if it's further flagged. Kaugnay naman ng mga link o icon ng online gambling site sa mga e-wallet, lahat ay natanggal na, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas as of August 16. Dahil dyan, nawala ng 40 hanggang 50% ng kita ang PagCorp. Pero giit ni Senador Risa Hontiveros, ang gusto nila ay hindi na magamit ang e-wallet sa pagtaya sa online gambling sites. Tugon ng Bangko Sentral, because that is the online gambling operators, as far as their license, they're considered legitimate entities, and so the purpose for which the top-ups are being used is for a legitimate purpose, and therefore there's no basis to deny that service, Your Honor. sa ngayon credit cards lang at iba pang paraan ng pangungutang ang bawal gamitin sa online gambling. Pwede pa rin ang e-wallet. Pero po na ni Hontiveros, bakit pati illegal na online sugal nakakapagpataya gamit ang e-wallet? One modality or typology that is being used is through the use of mule accounts, Mr. Chair. So what we do is we pursue these mule accounts and we direct the Bangko Sentral supervised institution concerned to look into the account and close the account if warranted. Ikinabahala rin ng mga senador ang laki ng halagang pwedeng itaya gamit ang e-wallets. Pwedeng umabot hanggang 6 digits, 500,000 pesos. Hindi ninyo kayang kontrolin? We can only see the top-up amounts because gambling does not happen on our platforms. Susunod naman aniya ang GCash at PayMaya kung may batas o utos na maglilimita sa halaga ng pwedeng i-load na pantaya o top-up. We're in favor of measures that will curtail that kind of abusive behavior using our platform. Any abusive or misuse of our payment system is suspended right away. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.